Good day guys! How to keep our potted plants cool ngayong tag-init? Yan po ang isi-share ko sa inyo today. Kung bago ka lang sa channel na to, pa-subscribe naman para updated ka sa aking mga garden tips at mga videos every Sunday. Pa-like and share na din po kung sa tingin ninyo ay nakatulong sa iyo ang vlog na to. Ang init ng summer ay pasimula na. Mga kaplantitas, ready na natin ang ating mga halaman para makasurvive sila ngayong tag-init. Mag-switch muna tayo sa summer plant care mode. Bibigyan ko kayo ng ilang tips para mapanatili nating buhay, malusog at masigla ang ating mga halaman despite the heat of this summer. Katulad din po ng mga tao at hayop, ang mga halaman ay nakakaranas din ng heat stress. Mas mabilis na nag-e-evaporate ang tubig sa ating potting mix kapag napakainit ng panahon. Kapag na-expose sa sobrang init ang dahon ng ating mga halaman, maaari siyang malanta or matuyo. At hindi natin nahayaang umabot sa ganitong sitwasyon ang ating mga halaman kasi diba tayo ang kanilang mga caretakers. So, tip number 1 po, promote high humidity. Para i-check ang moisture ng ating potting mix, i-dip natin ang ating daliri 1 to 2 inches sa ilalim nito. Kapag may dumikit na lupa or sumamang lupa sa ating daliri, ibig sabihin, okay pa ang moisture ng ating potting mix. Iba-iba po kasi ang water needs ng ating mga halaman. So, yung iba, maaaring dinidiligan natin twice a week, once a week, or every day. So, lahat po sila kailangan nating i-check. Katulad na lamang nitong aking poinsettia. Very stable na po ito. So, kadidilig ko lang po yan kahapon, pero tingnan nyo ngayon, dry na naman siya. Kailangan na naman niya uli ng dilig. Siya nga pala, yung poinsettia to ang ginamit ko nung nag-vlog po ako ng my first poinsettia. Panoorin nyo po para malaman nyo kung paano napunta sa akin ang poinsettia to. So, tip number 2, water deeply and thoroughly. Sa pagdilig po ng ating halaman ngayong summer, diligan po natin siya ng dahan-dahan. Hayaan nating i-absorb ang tubig hanggang sa kaduluduluhan ng kanyang ugat. So, kapag lumabas na ang tubig sa butas ng paso, ibig sabihin yan, saturated na ang potting mix. Tap water po ang ginagamit kong pandilig ngayon. Pero hindi ko po siya kinukuha direkta sa gripo. Kasi hindi na maningin sa ating kaalaman na ang tap water natin ay may chlorine content. So bago ko po siya ginagamit, kailangan na settle na muna siya for about 24 hours para sa ganon mag-evaporate na yung chlorine content. Ang chlorine po kasi ay nakakasira sa dahon ng ating halaman at maging sa ugat nito. Isa pang tip sa pagdilig, ang pinakamainam pong oras ng pagdidilig ay sa umaga bago sumikat ang araw. Although ang second best choice naman ay sa gabi, late in the evening. Iwasan pong magdilig kapag mataas na ang sikat ng araw. Pangatlong tip para mapanatiling cool ang ating mga halaman ngayong summer ay ang pag-mulch dito. Marami po ang pwedeng gawing pang-mulch, pero ang ginagamit ko po ay itong mga organic. Kasi kapag nadurog na sila, they add nutrients sa ating potting mix. Today po, ang gagamitin kong pang-mulch, itong balat ng sayote. Nagtinola kasi kami nung nakaraang araw. So, medyo dry na siya ngayon, kaya pwede ko na siyang gamitin pang-mulch. So, ayan, ipapatong ko lang siya sa ibabaw ng potting mix. Sa ganitong paraan po, nababawasan ang sobrang exposure ng potting mix sa init ng araw. Hindi po magastos mag-mulch. So, isa pa sa gagamitin ko ngayon ay itong malunggay. Alam nyo ba na ang malunggay ay napakayaman sa nitrogen? So, maganda tong gamiting pang-mulch kasi kapag nadurog na siya, mahahalo na siya sa ating potting mix at madadagdagan pa ang nitrogen content nito. Sa pamamagitan po ng pag-mulch, nababawasan ang bilis ng pag-evaporate ng tubig ng ating potting mix.
mapapanatili niyang malamig ang ugat ng ating mga halaman. Ang prosesong ito ay nakakatulong para ma-retain ang soil moisture at ganun din para ma-regulate ang soil temperature. Alam nyo ba, nung bago pa lang ako naghahalaman, kapag tag-init, ang una ko agad naiisip, magiging kawawa yung mga dahon. Pero lately, mas naisip ko, kailangan palang unahin yung ugat. Kasi sa kanila nagsisimula ang food ng halaman. So, ang next tip ko po sa inyo, how to keep our plants cool ngayong summer, ay ang pagsilong or shade. Maaari po nating ilagay sa lilim ng mga established na nating halaman ang mga bago pa lang nating halaman. Kasama na rin ang mga sensitibo nating halaman. So, ito katulad nito, mga newly planted pa lang po ang mga halamang to. So, itatago ko muna siya sa lilim ng mga established ko ng halaman para hindi siya direktang masikatan ng araw. Maaari din po tayong maglagay ng tela sa ibabaw ng ating mga halaman para naman kahit papano mabawasan yung hapdi ng init ng araw na mararamdaman ng mga dahon na to. Additional tip ko na rin, kapag sobrang init po ng panahon, iwasan nating magripat kasi baka hindi mag-survive ang ating halaman. Kung sa tingin nyo po nakatulong sa inyo ang video na to, paklik naman ang like button at pa-share na rin para sa iba nating mga kaplantitas.